Dahil sa unang pagkabigo ni Estrella Cruz, nagpasya siyang iwan ang lahat ng sakit at alaalang iniwan ng nakaraan. Lumipad siya papuntang Canada, dala ang pangarap na muling buuin ang sarili. Sa malamig na hangin ng bagong simula, natagpuan niya ang kanyang lugar sa mundo ng fashion. Unti-unti, naging sikat at kilalang designer siya, hindi lamang sa Canada kundi maging sa ibang bahagi ng mundo. Sa gitna ng kanyang tagumpay, nakilala niya si Marino Reyes, isang modelo na kilala sa kanyang tindig at karisma. Ngunit sa likod ng ngiti at kumpiyansa nito, may lihim na dahilan kung bakit palagi itong nasa tabi ni Star, nagpanggap itong bakla upang mapalapit sa kanya. Sa kabila ng lahat, naging malapit silang magkaibigan, at sa bawat pagkakataon, naroon si Marino bilang kanyang sandigan. Lumipas ang 10 taon, at sa wakas, nagpasya si Star na bumalik sa Pilipinas. Sa kanyang pagbabalik, marami ang nagbago, ngunit may mga bagay na nanatili. Isa na rito ang hindi inaasahang muling pagkikita nila ng kanyang ex-boyfriend na si Corona Villanueva. Sa bawat tingin at galaw nito, ramdam ni Star ang muling pagpapakita ng interes ng dating kasintahan. Ngunit ang pagbabagong ito ang nagbigay ng dahilan kay Marino upang wakasan ang kanyang pagpapanggap. Sa wakas, buong tapang niyang sinabi kay Star ang totoo, hindi siya bakla. Isa siyang tunay na lalaki, at matagal na niyang iniingatan ang damdamin niyang pag-ibig para sa dalaga. Magagalit kaya si Star dahil sa panlilinlang ni Marino, o magagawa niyang mahalin ang binata sa kabila ng lahat? Pagkalipas ng 10 taon, dumating si Star sa isang engranding event sa Pilipinas, kung saan siya ay naimbitahan bilang isa sa mga hurado. Ang event na ito ay para sa mga baguhang designer na nangangarap makilala sa industriya. Isa sa mga mapipiling disenyo ay ilalathala sa isang prestihiyosong magazine, na isusuot ng isang tanyag na modelo. Sa gitna ng kislap ng mga ilaw at ingay ng mga tao, biglang lumapit si Marino Reyes sa kanya. Sa suot nitong eleganteng suit at sa tindig nitong parang hari, hindi mo aakalain na ito ang dating jockey na kilala niya sa Canada. Napakaganda mo, Star. Bagay na bagay sa'yo lahat ng mga design na ginawa mo, sabi nito, ang boses ay malalim at puno ng paghanga. Hindi napigilan ni Star ang mapangiti, at bahagyang natawa sa sinabing iyon. Kung hindi niya kilala si Marino, iisipin niyang tunay na lalaki ito. Ngunit hindi ba tiyon ang sinasabi nito kani-kanina lang? Tinitigan niya ang kaibigan, na tila ba ngayon lang niya lubos na napansin ang pagbabago nito. Ang bawat galaw nito ay puno ng kumpiyansa, at ang mga mata nito ay tila nagsasabing may lihim itong nais ipahayag. Sa Canada, si Marino ang tipo ng taong laging nasa likod ng eksena, tahimik ngunit laging naroon. Ngunit dito sa Pilipinas, ibang-iba ang Marino na nakikita niya, matikas, maimpluwensya, at tila ba may bagong layunin sa buhay. Kilala niya si Marino bilang isang modelo, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng lihim nito. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang tapat na kaibigan. Kahit pasabihin niya sa iba na hindi siya magkakagusto kay Marino dahil alam niyang lalaki rin ang gusto nito, walang naniniwala. Iba kasi ang ipinapakita ni Marino sa harap ng iba, lalaking-lalaki ang kilos at salita nito. Hinayaan niya ito sa kanyang pagpapanggap, iniisip na baka hindi pa handa si Marino na ipakita ang kanyang totoong sarili. Ngunit ngayon, parang may ibang kwento ang nais sabihin ni Marino. Isang kwento na matagal nang itinago, ngunit tila handa na itong ailahad. Handa na ang kaibigan niyang si Marino Reyes na magladlad sa iba pa nilang mga kasamahan sa Canada. Sa bawat galaw at salita nito, naroon ang kumpiyansa at kasiyahan na tila ba wala itong pakialam sa sasabihin ng iba. Ay nako, matagal ko nang alam na maganda ako, pero don't worry, hindi ko aagawin sa'yo ang korona mo. Mamaya ikaw lang ang magiging maganda sa ating dalawa, sabi ni Marino na may kasamang ismed at pilantik ng mga daliri. Oh, anong drama na naman yan, bruha? May pairap-irap ka pang nalalaman dyan, ha? Sagot niya ng may bahagyang panunuya, ngunit may halong saya dahil sa kakulaitan ng kaibigan. Ngunit ang kanilang masayang usapan ay biglang naputol nang may lumapit na isang matangkad na lalaki. Napaangat siya ng tingin, at halos mapaurong siya nang makilala ang lalaking nasa harapan niya, si Corona Villanueva, ang lalaking una niyang minahal ngunit iniwan siyang sugatan at wasak ang puso. Corona Villanueva, mahina niyang tanong, ngunit tila isang malakas na dagandong ito sa pandinig ni Marino Reyes. Alam ni Marino ang lahat tungkol kay Corona, ang sakit, ang mga luha,
at ang mga kwento ng kanyang pagkabigo. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, narito ang lalaking iyon sa harap nila. Naramdaman niya ang biglang paghapit ni Marino Reyes sa kanyang likod, na tila ba ipinapakita nitong handa siyang protektahan siya mula sa anumang maaaring mangyari. Sa liit niya, automatikong napunta siya sa likuran ni Marino, habang nagkatapat ang dalawang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Star? Kailan ka pa bumalik? Tanong ni Corona, ngunit bago pa siya makasagot, si Marino na ang sumingit. May problema ba kung narito rin si Star sa lugar na to? Malamig na tanong ni Marino, na ikinakunot ng noo ni Corona. Hindi niya inaasahan ang ganitong tono mula kay Marino, na karaniwang mahinahon at masayahin. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Si Star ang gusto kong kausapin, kaya bakit ikaw ang sumasagot? Balik ni Corona, na lalo pang nagpuyos sa galit ni Marino. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa, kaya agad siyang lumapit upang paglayuin ang mga ito. Teka lang, tumigil nga kayo, aniya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, dumating ang dalawang staff. MS, Star, malapit na pong mag-umpisa ang event. Kailangan na po kayo sa harapan, sabi ng isa sa mga staff, na naging dahilan upang matigil ang girian ng dalawang lalaki. Sige, pupunta na ako sa harapan, sagot niya bago tumalikod at hilahin si Marino. Ngunit bago pa sila makalayo, hinawakan ni Corona ang kanyang kamay, dahilan para mapatingin siya rito. Sandali lang, Star. Pwede ba tayo pagkatapos ng event mag-usap tayong dalawa? May diin sa boses ni Corona, ngunit agad niyang iniling ang ulo. Wala naman tayong dapat pag-usapan, Corona, sagot niya bago muling hilahin si Marino palayo. Hindi na niya gustong magkaroon pa ng kaugnayan sa lalaking minsang nagparamdam sa kanya ng matinding kabiguan. Habang naglalakad sila papunta sa venue, huminto si Marino at hinarap siya. Siya yun, hindi ba? Ang lalaking nanakit sa'yo noon, tanong nito, ang boses ay puno ng emosyon. Tumango siya bilang tugon. Oo, pero hindi ko akalain na ngayon kami magkikita. Hindi ako handa, sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ana, kaya ba nang makita mo siya natulala ka na lang? Bakit, gusto mo pa rin siya kahit na ginawa ka lang niyang pastahan noon? Mariing tanong ni Marino, halatang may galit sa tinig nito. Marino, ano ka ba? Masyado ka namang seryoso. Wala akong ganon na nararamdaman sa kanya. Nagulat lang ako dahil nagkita kaming dalawa, sagot niya, pilit na pinapawi ang tensyon. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang seryosong tingin ni Marino. Alam mo, yang mukha mo, kung hindi lang kita kilala, mapapaisip ako kung lalaki ka ba talaga. Para kang jowa na nagseselos sa ex-boyfriend ng girlfriend mo, biro niya, ngunit nanatiling seryoso si Marino, na tila ba may iniisip na malalim. Nagsimula na ang event, at isa-isa nang rumampa ang mga modelo. Magaganda at magagaling ang mga ito, ngunit isang figure ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang huling modelo na rumampa sa stage. Si Corona Villanueva. Sa suot nitong eleganteng kasuutan at banayad na paglakad, bumalik sa kanya ang mga alaala ng sakit at paghanga mula sa nakaraan. Habang nakatitig siya sa runway, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Marino na humawak sa kanya. Star, okay ka lang? Tanong nito, ngunit hindi siya makasagot. Sa loob ng ilang segundo, tila bumalik siya sa panahong siya ay umiibig at nasaktan. Ngunit ngayon, narito si Marino sa tabi niya, ang kaibigang laging nandyan, handang protektahan siya mula sa anumang sakit. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong siyang hindi mawaglit sa isipan, ano nga ba ang tunay na nararamdaman niya para kay Marino? Kahit 10 taon na ang lumipas mula nang maghiwalay sila, tila sariwa pa rin ang sugat sa kanyang puso. Sa bawat tagumpay na nakuha niya, naroon pa rin ang kirot na pilit niyang ikinukubli. Habang nasa ganoong pag-iisip, biglang tinawag ng host ang pangalan niya. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya habang inihahayag ang kanyang tagumpay bilang top designer sa Canada, isang prestihiyosong parangal na napanalunan niya laban sa napakaraming magagaling na designer. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng mga tao, nanatili siyang tahimik, tila ba hindi pa rin siya makapaniwala. Pagkatapos ng event, nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang kamay at hinayla siya palayo sa masiglang crowd. Nasa likod na sila ng backstage, ngunit patuloy pa rin ang lalaki sa paghila sa kanya. Hindi niya makita ang mukha nito sa una, ngunit nang mapansin niya ang pamilyar na lakad at presensya, agad niyang binawi ang kamay niya.
Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Sa harap niya ngayon ay si Corona Villanueva, ang lalaking minsang minahal niya ng buong puso, ngunit siya ring nag-iwan sa kanya ng sugat na halos hindi na maghilom. Gusto kitang makita at makausap, Star. Marami akong gustong sabihin sa'yo, sabi nito, ang mga mata ay puno ng emosyon. Ngunit sa kabila ng sinseridad ng boses nito, naramdaman niya ang galit at pagkabigo na matagal na niyang tinago. Gaya ng ano naman, hindi mo naman ako kailangang hilahin para makausap mo ako. Baka mamaya kung ano pang isipin sa akin ng girlfriend mo at ng ibang tao, sagot niya, sabay himas sa kamay niyang bahagyang namumula dahil sa higpit ng hawak nito. Wala akong girlfriend, kaya walang magagalit, sagot nito ng diretso, saka muling hinawakan ang kamay niya. Ngunit bago pa niya mabawi ang kamay niya, isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanilang dalawa at pilit na pinaghiwalay. Puwes, kung wala kang girlfriend, siya may boyfriend, at ako yun, ani Marino Reyes. Ang boses ay puno ng tapang at determinasyon. Bago pa siya makapagsalita, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Marino sa pisngi ni Corona. Nagulat siya sa kapangahasan ni Marino, ngunit mas nagulat siya sa sinabi nito, na siya ang nobya nito. Kailan pa? Tanong niya sa sarili. Hindi niyo kailangang magpanggap. Alam kong hindi ka tunay na lalaki. Nakita kita kanina, bakla ka, sagot ni Corona. Ang boses ay puno ng galit at panunuya. Bago pa ito makasuntok kay Marino, agad siyang hamarang sa pagitan ng dalawa. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Marino Reyes, inis niyang sabi kay Corona. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang boses, ngunit hindi niya alintana ito. Tumigil si Corona at padubog na lumakad palayo, iniwan silang dalawa sa gitna ng kaguluhan. 2 araw ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. Sa loob ng kanyang kondo, pilit niyang binabalikan ang mga nangyari. Magkatapat lang sila ng unit ni Marino, ngunit simula ng araw na iyon, hindi siya nito kinakausap. Ang dating masayahin at palabirong Marino ay tila naglaho. Ano kaya ang problema ng baklitang yun? Tanong niya sa sarili habang naglalakad papunta sa pinto ng unit nito. Nag-doorbell siya ng paulit-ulit, hindi alintana ang oras. Hoy, bruhang bakla, buksan mo nga to't mag-usap tayo, tawag niya. Ilang segundo lamang ay bumukas ang pinto, at agad siyang pumasok, padubog na umupo sa sofa. Hoy, ikaw, bakit ka ganyan? Kayo ang nag-away pero ako ang hindi mo kinakausap, naiiyak niyang sabi. Tumingin si Marino sa kanya, napabuntong hininga, at saka umupo sa tabi niya. Bakit ka pumayag na magpahila sa lalaking yun? Di ba sinaktan ka na niya noon? Loko, bakit parang sa nakikita ko'y gusto mo pa rin siya? Tanong nito, ang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit may kung anong kakaiba sa tono nito, hindi ito ang Marino na kilala niya. Ang malambing at palabirong Marino ay tila naging seryoso at lalaking-lalaki. Ano bang nangyayari sa'yo? Naninibago ako sa'yo. Hindi ka naman ganyan. Bakit hindi ka na malambing magsalita? Bakit parang bigla kang nag-iba? Tanong niya. Pilit na inaalam ang dahilan ng pagbabago nito. Ngunit imbes na sumagot, lumapit ito sa kanya, tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Hindi niya magawang matagalan ang titig nito kaya umiwas siya. Ngunit hinawakan nito ang kanyang baba at muling ibinalik ang tingin niya sa mukha nito. Kung lalaki ba ako at hindi tunay na bakla gaya ng pakilala ko sa'yo, magugustuhan mo ba ako? Seryosong tanong nito. Nagulat siya. Sa mga mata ni Marino, nakita niya ang kaseryosohan na hindi niya inaasahan. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. Pinagsasabi mo, Jokla, kailan ka pa naging lalaki, mas malandi ka pa nga sakin, Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan, aniya, pilit na winawaksi ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, hindi niya may kakaila na may kung anong nagbago sa pagitan nila. I am not gay, Star. Nagpanggap lang ako na bakla para mapalapit sa'yo, sabi nito ng diretso, dahilan para mapatayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Ang mga salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang revelasyon ni Marino Reyes, ang lalaking naging kaibigan niya sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay nagpapakilala bilang isang taong higit pa sa inaakala niya. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Teka, naka-video to no? Nasaan ang camera? Tanong niya habang mabilis na lumingon-lingon sa paligid.
tila naghahanap ng anumang palatandaan ng prank. Ngunit bago pa niya tuluyang mahanap ang sagot, mahigpit na hinawakan ni Marino Reyes ang kanyang balikat, ang pagkakahawak nito ay puno ng determinasyon. I am not joking, Star. Seryoso ako. Kaya ako nagpanggap na bakla para mapalapit sa'yo. Mahal kita, umpisa pa lang, Star, anitong mariin, ang bawat salita'y tila may bigat na nagpatigil sa kanyang paghinga. Napaatras siya, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin kay Marino bago agad na umiwas. Kailangan ko nang umalis. Nakalimutan ko, may niluluto nga pala ako, sagot niya, pilit na iniiwasan ang sitwasyon. Agad siyang tumalikod, ngunit muli siyang hinawakan ni Marino, mas mahigpit ngayon, na parang ayaw siyang pakawalan. Pasensya na, Marino Reyes, sa totoo lang, hindi ko kayang i-process lahat ng sinasabi mo ngayon. Kailangan ko nang umalis. Bukas na lang tayo mag-usap, sabi niya, sabay kalas sa mahigpit na pagkakahawak nito. Agad siyang lumabas ng unit ni Marino, ang kanyang puso'y tumitibok ng mabilis, puno ng halo-halong emosyon. Ngunit pagkalabas niya, tila mas lalo pang gamulo ang kanyang mundo. Sa tapat ng kanyang unit, naroon si Corona Villanueva. Nakatayo ito, may hawak na bungkos ng rosas at isang malaking teddy bear, ang kanyang presensya'y parang isang eksenang kinuha mula sa pelikula. Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman na dito ako nakatira? Tanong niya. Ang tono ng kanyang boses ay halatang nagtataka at inis. Ngunit imbes na sumagot, iniabot nito ang hawak na rosas sa kanya, ang mga mata nito'y puno ng emosyon. Napatingin siya kay Marino Reyes, na kasalukuyang nakatayo pa rin sa may pintuan ng unit nito. Hinagod nito ang buhok sa inis, halatang hindi natutuwa sa presensya ni Corona. Gusto sana kitang makita at makausap. Pwede ba kitang yayaing lumabas? Tanong ni Corona, ang boses nito'y puno ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumingit si Marino, hinayla ang kanyang kamay pabalik sa unit nito, at mabilis siyang ipinasok sa loob ng kwarto. Anong ginagawa mo, Marino Reyes? Bakit mo ako pinasok sa unit mo? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkalito at bahagyang galit. Ngunit isang malamig na ekspresyon lamang ang nakita niya sa mukha nito. Dito ka lang, mag-uusap kami, at akin na ang mga to, anito, sabay kuha sa mga bulaklak at teddy bear na dala ni Corona. Lumabas ito ng unit, iniwan siyang mag-isa sa loob ng kwarto. Pilit niyang pinaihit ang seradura, ngunit tila sinadya nitong isara ang pinto mula sa labas. Sa labas, mariing isinara ni Marino ang pinto ng kanyang kwarto matapos ipasok si Star. Humarap ito kay Corona, ang kanyang presensya ay tila nagbabanta. Nakita mong kinakausap ko siya. Bakit bigla mo siyang pinasok sa loob? At isa pa, ito ang unit niya. Bakit dyan mo siya ipinasok sa unit mo? Tanong ni Corona, ang boses nito'y puno ng galit at inis. Ngumisi si Marino ng nakakaloko. Unit niya, unit ko. At ang unit ko, unit din niya. So, anong masama, anito? Ang tono'y puno ng kayabangan. Sa kanito inabot ang mga bulaklak na dala ni Corona. Yang mga yan, hindi niya kailangan yan. At kung gusto mo siyang makausap, pasensya na. Hindi ko hahayaan yun. Sino ka ba? Bakit kung umasta ka, akala mo'y pag-aari mo si Star? Tanong ni Corona. Ang boses nito'y mas lalong tumataas. Nanggigigil na hinarap siya ni Marino. Hindi naman siya inatrasan ni Corona. Bagkus, nagpalitan sila ng matalim na titig, tila ba may hindi nakikitang tensyon sa pagitan nila. Biglang dumating ang guard, agad na umawat sa kanila at pinaglayo sila. Napilitang umalis si Corona, ngunit bago ito tuluyang pumasok sa elevator, nagbanta ito na babalik para makausap si Star. Si Marino naman ay hindi na sumagot, bagkus ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Pagbalik ni Marino sa unit, nakita niya si Star na nakaupo sa kama, ang mga mata nito'y nakatingin ng diretso sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Tanong nito, ang boses ay puno ng pagtataka at bahagyang galit. Ang alin? Tanong ni Marino, pilit na nagkukunwaring walang alam. Alam mo ang tinutukoy ko, Marino Reyes. Bakit mo ako kinulong dito, anito? Ang tono ng boses nito'y seryoso. Dahil naroon ang lalaking yun, sagot ni Marino, ang boses nito'y may halong inis at selos. So, sagot ni Star, sabay tayo at lumapit kay Marino. Anong dahilan? Sabihin mo, anito,
Ang mga mata nito'y tila naghahanap ng sagot. Nagseselos ako, sagot ni Marino, ang kanyang mga mata'y umiwas, tila nahihiya sa kanyang sinabi. Nainis ako na baka biglang bumalik ang pagkakagusto mo sa lalaking yun, kaya nilayo na kita. Kahit na, Marino Reyes. Alam ko naman kung anong gagawin ko. Bakit pinapangunahan mo ako? Dahil nagseselos nga ako. Naiinis ako dahil nakikipaglaplapan kayo, sagot ni Marino, ang boses nito'y tumaas sa inis. 5 years na tayong magkaibigan. Ang alam ko, lalaki ang gusto mo. Kaya naguguluhan ako sa'yo. Bakit sinasabi mo ngayon na gusto mo ako't nagseselos ka kay Corona Villanueva? Tanong ni Star, ang boses nito'y puno ng pagtataka. Sorry, nagsinungaling ako para mapalapit sa'yo. Masyado ka kasing ilang noon sa mga lalaki, kaya naisip ko na baka kung magpanggap ako na bakla, mapalapit ka sa akin. Pero maniwala ka, hindi ko intensyon na saktan ka o lokohin ka. Masyado lang kasi kitang gusto kaya ko nagawa yun, paliwanag ni Marino, ang boses nito'y puno ng sinseridad. Sa kabila ng paliwanag ni Marino, pahiling na hinarap siya ni Star. Niloko mo pa ako, Marino Reyes, anito, sabay talikod at mabilis na naglakad papunta sa pinto. Hinabol niya sana ito, ngunit bigla itong humarap, ang mga mata nitong puno ng galit ay tumama sa kanyang kaluluwa tulad ng isang matalim na sibat. Subukan mong sumunod sa akin, magagalit na talaga ako sa'yo, mariing banta nito, dahilan upang mapako siya sa kanyang kinatatayuan. Wala siyang nagawa kundi panoorin itong tuluyang lumayo, ang bawat hakbang nito ay parang dagok sa kanyang puso. Naiwan siyang tuliro, napasabunot sa sariling buhok habang nakatitig sa pintong nilabasan ni Star. Ang bigat ng sitwasyon ay tila bumalat sa kanya, hindi niya maunawaan kung paano nagkaganito. Ano ba tong nagawa ko? Bulong niya sa sarili, ang boses niya ay puno ng pagkabigo at pagkagulo. Dahil hindi niya na kayang tiisin ang bigat ng kanyang nararamdaman, nagpa siyang magtungo sa bar. Sa bawat lagok ng alak, pilit niyang nilulunod ang alalahanin. Kasama niya ang isang modelo na naging kaibigan niya noong nasa Canada pa siya. Pre, mukhang problemado ka. Si Star na naman ba yan? Tanong ng kaibigan niyang si Sandino de la Vega, habang nakatitig sa kanya na tila binabasa ang kanyang isip. Matagal na rin tayong magkasama sa Canada. Alam kong hindi lang bilang kaibigan ang tingin mo sa kanya. Pero bakit ka nakipaglaplapan? Tanong nito, ang tono'y puno ng pagtataka at bahagyang panunukso. Natigilan si Marino, ang tanong ng kaibigan ay parang isang bombang sumabog sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay naghalo ng gulat at kaba. Ano? Bakla ka? Tanong ni Sandino, ang mga mata nito'y bahagyang nanlaki. Napatingin siya rito ng masama. Gustong-gusto niyang sepukin ito dahil sa biglang pagbabago ng ekspresyon nito, na parang nadiri sa kanya. Nagpanggap lang ako. Umaayos ka. Hindi mo ba iniintindi ang sinabi ko? Galit na sagot niya, ngunit halatang may halong kaba sa kanyang boses. Aba, sinisigurado ko lang. Ilang beses mo na akong nakitang nakahubad. Magkasama pa tayong magpalit sa dressing room at maligo ng sabay. Kaya talagang magugulantang ako sa'yo. Sagot ni Sandino, na bahagyang natawa. Huminahon ka, nagpapanggap lang, dagdag pa nito, ngunit ang kanyang tono'y may halong biro. Ako, at kung maging babae man ako, ay siguradong hindi kita magugustuhan, sagot ni Sandino, nakasimangot ngunit halata ang panunokso sa tinig. Oo na, huwag kang mag-alala. Ganon din ako sa'yo, hindi rin kita magugustuhan. Pero teka lang, talagang napaniwala mo si Star na bakla ka. Biro nito, na nagbigay ng bahagyang ngiti kay Marino. Siguro galit siya sa akin ngayon, sagot ni Marino, ang kanyang tinig ay puno ng panghihinayang. Imposible naman na sa gwapo mong yan at ganda ng tindig mo, naisip niya talagang binabae ka. Ewan ko lang ha, sagot ni Sandino, sabay lagok ng alak. Paano ngayon ang gagawin mo niyan? Sabi mo nga, dumating ang ex nito, tapos mukhang nagpaparamdam pa kay Miss Star. Dagdag pa nito, na lalong nagpabigat sa iniisip ni Marino. Doon nga ako nag-aalala, baka dahil sa iniisip niya na niloko ko rin siya, baka bigyan niya ng pagkakataon ng ex niya na mapalapit sa kanya. Nakakainis, para na akong masisiraan ng ulo, sagot ni Marino, na halatang naiinis sa sarili. Tinawanan lang siya ng kaibigan niya. Ako ang masisiraan ng ulo. Niligawan mo na lang sana. Kaya nagpanggap ka na bakla.
Para ka naman kasing sira, sagot ni Sandino habang tumingin sa cellphone nito. Buwisit, gising ka na pala. Aniya saka napahawak sa dibdib. Bakit ka aalis? Tanong nito na nagpalunok sa laway niya. Noon, nahahawakan mo ako. Pero ngayon, hindi mo na ako magawang tignan man lang. Malungkot na sabi nito. Ano ka ba? Iniisip mo lang yan. Tinitignan kaya kita ngayon. Saka pinunasan din naman kita kanina, ha? Sabi niya sabay hawak ng bimpo. Kita mo, pinagpunit-punit, anito na lalong nagpailang sa kanya. Hindi niya magawang tignan ang mga mata nito kasi parang iba na ang tingin nito. Kasi naman, lalaki ka. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Habaran ka pa rin tapos panasan ko pa rin yang ano mo, ani star saka napakagatlabi. Yan nga ang sinasabi ko. Naiilang ka na sa akin. Hindi ko alam ang pumapasok sa isipan mo. Natatakot ako na baka kaya ka ganyan sa akin kasi nagsinungaling ako, ani Marino Reyes. Hindi ako galit sa'yo, pero nakakailang ka ng hawakan. Bakit nga dati naman hindi ka naiilang kahit maghubad pa ako sa harap mo, hindi ba? Ano ka ba? Ano bang mahirap intindihin sa sinasabi ko? Iba noon, iba ngayon. Dati ang alam ko, kalahi kita. Yun pala. Napahinto siya sa pagsasalita nang hilahin siya ni Marino Reyes at yakapin bigla. Ano ka ba? Kung gusto mo, isipin mo lang na bakla pa rin ako. Basta huwag kang magbago, anito saka mas lalong humigpit ang yakap nito. Ano ka ba? Papatayin mo ba ako? Bitaw, bitaw, aniya sabay tapik-tapik sa braso ni Marino Reyes dahil hindi na siya makahinga. Sorry, hindi ko sinasadya, anito saka bumitiw sa kanya. Okay lang, buhay pa naman ako, aniya sabay akmang tatayo, pero pinigilan na naman siya nito. Kalma lang, ipagtitimpla lang kita ng honey lemon nang mabawasan yang tama mo. After mong uminom, mag-uusap tayo tungkol sa pagsisinungaling mo, ani Marino Reyes saka tuluyang tumayo. Hindi naman talaga siya galit kay Marino Reyes. Medyo naiilang lang naman siya dahil nga lalaki ito at hindi tunay na bakla. At saka nagtapat kasi ito na may gusto ito sa kanya, kaya medyo naiilang siya. Ano ba yan? Bakit pakiramdam ko namumula ang mukha ko? Hoy, Star, umayos ka. Bakit pa para kang kinikilig dyan? Aniya sa sarili saka tinapak-tapik ng dalawang palad niya ang magkabilang pisngi. Nang makapagtimpla na siya ng honey lemon, agad siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Marino Reyes, pero wala ito sa kama. Kaya lumapit siya sa may CR at tinapat ang tenga sa pintuan nito. Naliligo kaya siya? Tanong niya pa nang biglang bumukas ang pinto dahilan para mapasubsob ang pisngi niya sa dibdib nito. Napakagatlabi na lamang siya nang mapagtanto na dibdib nga iyon at hindi pintuan ng CR. Agad siyang napaayos ng tayo at inayos ang sarili. Anong ginagawa mo sa pintuan ng banyo? Tanong nito. Ano kasi? Wala ka sa kama mo kaya naisip ko na baka nasa CR ka, sagot niya. Bakit hindi ka kasi kumakatok, ani Marino Reyes? Kasi nga baka naliligo ka at maistorbo kita, aniya sabay napakagatlabi. Bakit namumula ka, ha? Panunokso nito. Kasi naman nakahubad ka. Bakit hindi ka kasi nagdamit man lang, aniya saka umiwas ng tingin. Agad din siyang tumalikod at nagtungo sa side table ng kama nito para sana ituro kay Marino Reyes ang honey lemon na inilapag niya. Pero pagharap niya ay muli na naman siyang napasubsob sa dibdib ni Marino Reyes. Lalayo sana siya pero biglang kinabig siya ni Marino Reyes dahilan para lamapat ang katawan niya at mukha sa dibdib nito. Naramdaman niya ang pag-init ng mukha niya at ang malakas na pagkalabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung kanya lang ba ang kamakalabog na dibdib o yung kay Marino Reyes. Marino Reyes nararamdaman kasi niya ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib nito at ang maingay na tibok ng puso nito. Bahagya niya itong naitulak pero hindi siya nito pinakawalan. Ano bang ginagawa mo? Nakakailang, aniya. Niyayakap lang kita. Gusto ko lang maramdaman mo ang pagtibok ng puso ko kapag kasama kita. Gusto talaga kita, Star. Sana huwag magbago ang pagtingin mo sa akin. Hayaan mo lang ako sa nararamdaman ko. Basta huwag kang lalayo sa akin. Pakiusap, ani nito saka siya tinitigan ng diretso. Hindi naman niya magawang bawiin ang pagkakatingin sa mata nito. Ano ka ba? Kaibigan kita. Bakit naman ako lalayo sa'yo, aniya? Pero bigla siyang kinabig ni Marino Reyes at hinalikan. Hindi siya nakakibo sa ginawa nito.
Pero maya-maya rin ay tila nagising siya sa kakaibang sensasyon na kanyang naramdaman, lalo na nang mapagtanto niya na napapikit siya sa ginawang paghalik ni Marino Reyes sa kanya. Agad niyang naitulak ito ng ubod ng lakas, dahilan para matigilan din ito sa ginagawa. Aalis na ako. Yung honey lemon, inumin mo hanggat maligamgam. Makakatulong yun para magising ka. Mukhang lasing ka pa, aniya saka nagmamadaling tumakbo palabas. Paglabas niya ng pinto, ay biglang napahawak siya sa dibdib. Hala, syete, bakit ako pumikit nung hinalikan ako ni Marino Reyes? Ani Star saka nagmamadaling pumasok sa kondo niya at nahiga sa kama. Pero kahit anong gawin niyang pikit para makatulog, ay hindi niya magawa. Kapag pumipikit kasi, naiisip niya ang halik ni Marino Reyes sa kanya. Patay ako nito. Anong gagawin ko? Halik lang yun pero parang may kung ano sa halik niya. Dahil hanggang ngayon, pakiramdam ko nakadikit pa ang labi ko sa labi ni Marino Reyes, gigil na sabi niya sa sarili saka sinubsob ang mukha sa unan. Hanggang sa umabot na ng alas 7 ng umaga, ang kilig na nararamdaman niya ay nanlalata na nga siya habang tumatayo sa kama niya. Kahit saglit, ay hindi man lang siya nakapag-leave. Aniya sa sarili saka nagumpisang ayusin ang sarili bago tuluyang lumabas ng kondo. Kailangan niyang makausap si Marino Reyes. Pero pagbukas niya ng pinto, ay nagulat siya nang si Corona Villanueva ang nabungaran niya sa tapat ng pinto. May dala na naman itong mga bulaklak, chocolate, at kulay pulang teddy bear. Anong ginagawa mo rito, aniya? Nagulat siya dahil pakiramdam niya ay tumambol bigla ang dibdib niya nang makita ito. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa kaba dahil nasa harapan niya ito, o baka dahil sa kaba na baka makita na naman ito ni Marino Reyes at magalit na naman iyon. Lalo tuloy siyang naguluhan sa nararamdaman ng inabot ni Corona Villanueva ang mga bulaklak sa kanya. Para sa'yo, ani nito saka inabot ang bulaklak sa kanya. Tinanggap naman niya iyon. Pwede ba akong pumasok? Gusto sana kitang makausap ng sarilinan, sabi nito. Ngumiti at tumango naman siya saka binuksan ng maluwag ang pinto upang makapasok ito. Sige, pasok, aniya. Saktong biglang bumukas ang pinto ni Marino Reyes. Nakita niya ang gwapong mukha nito. Napalunok na naman siya nang maalala ang halik nito. Hindi nakatakas sa mata niya ang pagkunot ng noo ni Marino Reyes nang makitang pumasok si Corona Villanueva sa loob ng unit niya. Nakita rin niya ang pagkuyom ng kamao ni Marino Reyes. Siguradong magagalit na naman si Marino Reyes sa kanya. Mag-uusap lang kami sa loob, aniya saka akmang isasara ang pinto nang biglang hinarang ni Marino Reyes ang kamay nito. May sasabihin ka ba? May pag-uusapan lang kami saglit. Aalis din siya maya-maya, aniya. Hindi niya alam pero sa paraan ng tingin ni Marino Reyes sa kanya, para siyang nahuli nitong nagtataksil kay Marino Reyes, dahilan para mapakagatlabi siya. May pag-uusapan din tayo, anito saka mabilis na pumasok sa loob ng kondo niya. Wala siyang nagawa kundi habulin na lamang ito ng tingin hanggang sa umupo ito sa katapat na inupuan ni Corona Villanueva. Bakit ka narito? May pag-uusapan kami ni Star, ani Corona Villanueva nang inisihan lang ni Marino Reyes. Talaga, paano ba yan? May pag-uusapan din kami ni Star, ani Marino Reyes saka tumingin kay Star na tila may pagbabanta. Hindi niya alam kung matatawa siya sa sitwasyon niya pero napatango na lamang siya sa tanong ni Marino Reyes sa kanya. Sinong gusto mo na maunang magtanong? Ikaw o ako? Tanong ni Marino Reyes kay Corona Villanueva. Hindi ba pwedeng umalis ka muna? Gusto kong makausap si Star ng kamilang dalawa. Nandyan ka lang naman sa kabilang unit. Pagkatapos ko, saka ka na lang pumasok, anito na inila ni Marino Reyes. Ayoko nga, dito lang ako, sagot ni Marino Reyes. Gusto mo ikaw na lang ang umalis. Bumalik ka na lang kapag wala na ako, ani Marino Reyes ay nahalatang naiinis. Bamantong hininga ito saka tumingin sa kanya. Umupo naman siya sa bakanteng sofa at hinarap si Corona Villanueva. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ikaw na ang mauna, anito na pasimpleng ngini siya ni Marino Reyes. Huwag kang ang umidyan. Mamaya, mapag-uusapan din tayo kaya umayos ka, ani Marino Reyes na nagpati ng bibig nito. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko gustong masaktan ka noon. Saka mahal talaga kita noon pa, hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na magpaliwanag sa'yo, anito sabay akmang hahawakan ang kamay niya. Biglang tinabig iyon ni Marino Reyes saka tinignan ng masama si Corona Villanueva.
Ano bang problema mo? Ani Corona Villanueva kay Marino Reyes. Wala akong problema. Nadulas lang ang kamay ko, ani Marino Reyes saka tumingin sa kanya at sa kamay niya. Agad niyang nakuha na dapat ilayo niya ang kamay kay Corona Villanueva bago maghalo ang balat sa tinalupan. Naiinis siya sa sarili dahil pakiramdam niya ay napapasunod siya ni Marino Reyes kahit sa simpleng tingin lamang nito. Nagpasya na siyang tapusin ang usapan para umalis na si Corona Villanueva. Pakiramdam niya si Marino Reyes ang mas dapat na magpaliwanag sa kanya. Corona Villanueva, matagal na kitang napatawad. 10 taon na ang lumipas. Masyado pa tayong bata noon kaya hindi na dapat natin isipin pa ang dati. Aniya sabay nginitian si Corona Villanueva. Kung ganoon, pwede ba akong manligaw sa'yo? Gusto pa rin kita, Star. Lahat gagawin ko para mapasaya ka at pangako, hinding-hindi na ako gagawa ng ikakasama ng loob mo. Anito na nagpaawat sa sinabi nito. Napatingin siya kay Marino Reyes na mariing nakatingin sa kanya, tila hinihintay ang magiging sagot niya sa tanong nito. Mariing naikayam ni Marino Reyes ang kamay nang makita niya si Star na tila napakagatlabi sa tanong ni Corona Villanueva. Para tuloy gusto niyang mamilipat ng leeg dahil tila hindi ito makapagdesisyon sa kung ano ang isasagot nito. Hanggang sa huminga ito ng malalim bago sumagot. Sa ngayon, Corona Villanueva, ayoko na munang pag-usapan yan. Ayokong pumasok sa isang relasyon na hindi ako sigurado. Bukod doon, masyado kang mabilis, Corona Villanueva. Kung tutuusin, kakakita pa lang natin muli at may malaki kang atraso sa akin, ani Star saka tumayo. Itong mga bulaklak, tatanggapin ko. Pero ang mga tinatanong mo sa akin, pasensya na, hindi kita masasagot ngayon, anito. Okay lang kung nabigla kita. Pasensya na, pero sana pag-isipan mo ang sinasabi ko, ani Corona Villanueva na gusto niyang paakan ng bulaklak sa bibig. Ang lakas ng loob nito na ayain si Star na makipagbalikan dito. Inis niyang nahawi ang buhok sa sobrang inis kay Corona Villanueva. Mabuti na lang at naisipan na nitong magpaalam sa kanila. Nang makalabas si Corona Villanueva, ay agad tumayo si Marino Reyes at tinignan ng masama si Star. Bakit mo naman pinapasok ang siraulong yun dito sa kondo mo? Tanong niya saka kinuha ang bulaklak at nagtungo sa labas upang itapon. Sa susunod, huwag mo na siyang papapasukin. Maliwanag, aniya. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ni Star nang titigan siya. Bakit naman kita susundin? Tila naghahamon na tanong ni Star sa kanya. Dahil masasaktan ka lang kapag hinayaan mo na muli siyang pumasok sa buhay mo. Aniya na bahagyang tinawanan ni Star. Pero pag ikaw ang hinayaan kong makapasok sa buhay ko, pwede. Ganun ba? Ani Star na tila nang aasar. Nginitian niya ito, tila gusto niya ang ideyang sinabi ni Star sa kanya. Gusto mo bang subukan? Naghahamon na sabi niya saka nilapitan si Star na bahagyang napaatras. Nakita niya na pinandidilatan siya ni Star pero hindi niya iyon pinansin. Basta lumapit na lamang siya rito hanggang sa napahawak na ito sa dibdib niya. Makipag-date ka sa akin. Aniya na nagpanganga sa dalaga. Teka, ang bilis mo naman. Kanina lang, kakasabi ko lang kay Corona Villanueva na hindi ako papasok sa isang relasyon na hindi ako handa at sigurado, anito. Kaya nga makipag-date ka sa akin, Star. Kilalanin mo ako bilang lalaki at hindi bilang kaibigan mo na laging nasa tabi mo. Ipapakita ko sa'yo kung paano ako magmahal, aniya na nagpaawat ng bibig nito. Nagulat pa siya nang bigla siyang itulak ni Star. Ah, grabe, kinikilabutan ako sa'yo, Marino Reyes. Hindi ako sanay na ganyan ka, anito na napalunok ng mapatingin sa labi niya. Nakita niya ang pamumula sa mukha ni Star. Marahil ay naisip nito ang halikan nila kahapon. Lumayo ka, masyado kang malapit, anito. Bakit? Ayaw mo bang nilalapitan kita o naaalala mo yung halik ko sa'yo kagabi, aniya? Sinaman ito ng tingin. Tama, iniisip ko yun. Ayokong uulitin mo yun, Marino Reyes. Magkaibigan tayo. Ayokong lumagpas tayo sa pagiging magkaibigan. Hindi ako. Sanay na ganyan ka. Masanay ako sa dating ikaw. Anito na kinakagat niya ang labi bago siya huminga ng malalim at tinitigan ito. Pero hindi ko na ibabalik ang dating ako. Magpapakatotoo na ako, Star, aniya rito na inilahad nito saka siya tinitigan ng diretso. Pero ayokong magpakatotoo ka sa akin. Gusto ko maging magkaibigan lang tayo, anito na hinawakan pa ang kamay niya. Ibalik natin ang dating friendship natin.
Doon ako masanay at komportable, anito sa kanya. Kinuyam niya ang kanyang kamao. May iba, tanong pa nito. Yun ba ang gusto mo? Tanong niya na agad nitong tinanguan. Matagal niya itong tinitigan bago siya ngumiti. Kung yun ang gusto mo, pagbibigyan kita, aniya sa kamuling ngumiti. Kung ganoon, aalis na ako. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ng tulong, anito saka mabilis na tumalikod. Marino Reyes, tawag pa ni Star sa pangalan niya, ngunit hindi na niya ito nilinggan pa. Saktong 1 linggo na ang hindi nakikita ni Star si Marino Reyes. Hindi rin ito tumatawag, at kung tumatawag man siya'y hindi rin ito sinasagot. Aaminin niya, namimiss niya ang kaibigan. Hindi siya sanay na hindi ito nakikita at nakakasama sa kahit na saang show. Kamusta na kaya ang lalaking yun, aniya sa sarili saka tumingin sa paligid. Ngayon na ang araw ng ramp show kung saan magsasama-sama ang mga designer para ipakita ang kani-kanilang mga design na ilalabas para sa buwan ng Disyembre. Ilalabas din ito sa isang kilalang magazine kung saan mas makikilala ang kanilang mga bagong design. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang makita niya si Marino Reyes na papasok ng venue. Nakasuot lamang ito ng simpleng damit na V-neck white t-shirt at maong shorts. Pero kahit ganoon lang ang kasuotan nito, makikita niyang napapalingon ang mga kababaihan dito. Hindi maitatanggi na talagang gwapo si Marino Reyes kahit na ano pang ipasuot dito. Lalapit sana siya kay Marino Reyes nang makita niya itong napatingin sa kanya, pero agad siyang napahinto nang bigla itong umiwas ng tingin sa kanya at ibinaling ang tingin sa papalapit na magandang babae. Kung hindi siya nagkakamali, ito si Lorena Santos, isang kilalang modelo at artista. Mas lalo pa siyang natigilan nang lumingkis ang braso ni Lorena Santos kay Marino Reyes, pero hindi man lamang iniwasan ni Marino Reyes. Parang may kung anong biglang nagpakiramdam sa kanya ng kakaibang sitwasyon nang may tumawag sa pangalan niya. Star, tawag ng isang tinig na agad niyang nakilala. Si Corona Villanueva, nakangiti habang nakatingin sa kanya. Drinks, alok nito saka iniabot sa kanya ang wine glass na may lamang alak. Napakaganda ng design mo. Siguradong yun ang mapipili this month. Siya nga pala, inumin mo yan, pampakalma. Mamaya mag-uumpisa na ang show, anito sa kanya. Inabot naman niya ang inumin at sumipsip ng bahagya. Bakit narito ka pa? Pumunta ka na sa dressing room para maayusan ka at ma-make-upan. Susunod na rin ako sa'yo. May titignan lang ako, ani nito nang initian ni Corona Villanueva. Sige, mauna na ako. Sumunod ka agad, Star, anito sa kanya na agad niyang tinanguan. Nang makaalis na si Corona Villanueva ay agad na hinagilap ng mata ni Star si Marino Reyes. Nakita niya itong nakatayo sa isang gilid habang kausap si Sandino de la Vega. Agad siyang lumapit at nangamusta rito. Narito rin pala kayo, tanong niya na agad nginitian ni Sandino de la Vega. Oo, medyo kinakabahan nga ako eh. Pero itong si Marino Reyes, tila wala akong makapang kaba. Parang excited pa nga, totoo eh, anito sa kanya. Napatingin siya kay Marino Reyes na hindi siya tinatapunan ng tingin. Kamusta, Marino Reyes? Ilang araw tayong hindi nagkita, Saan ka ba nagpunta? Tinatawagan kita pero hindi mo naman ako sinasagot, tanong niya, pero blunt ka kung ekspresyon lang ang nakita niya sa mata nito nang titigan siya. Bakit? Need ko bang ipaalam sa'yo ang lakad ko at magpaalam sa'yo? Kaibigan lang kita, hindi ba? At hindi girlfriend, ani Marino Reyes sa kanya na nagpagulat sa kanya. Hindi siya nakaimik dahil hindi niya inaasahang masasabi sa kanya iyon ni Marino Reyes. Halata rin sa mukha ni Sandino de la Vega ang pagkabigla dahil napatingin ito sa kaibigan at sa kanya. Hoy, pre, si Star ang nagtatanong sa'yo. Ano ka ba? Parang hindi ikaw yan tanong ni Sandino de la Vega sa kaibigan. Kilala ko siya. Hindi naman ako bulag, sagot ni Marino Reyes. 8. Saka tumingin sa kanya. Mauna na ako sa inyo. May kailangan pa akong kausapin at ayusin, aniya. Iniwan sila ni Sandino de la Vega at nakita niyang lumapit si Marino Reyes sa mga babaeng nag-uumpukan. Kaya naman nakaramdam siya ng bahagyang pagkainis sa ginawang trato nito sa kanya. Mas lalo pa siyang nainis nang makitang nakaangkla na naman ang braso ng babae sa braso ni Marino Reyes. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang may biglang lumapit sa kanya na isang lalaki. Gwapo ito at halata sa itsura nito na attracted ito sa kanya. I am George, at ako ang anak ni Vice Mayor Tan, anito sa kanya habang inilahad ang kamay na agad naman niyang tinanggap.
Isa ako sa na-invite na dumalo dahil hindi makakapunta si Vice Mayor. Kumbaga, substitute lang ako ni Daddy. By the way, pwede ba kitang i-invite bukas sa birthday ko? Tanong nito habang nakangiti. Sa tingin ko, hindi ako sigurado. Masyado akong napagod ngayon at sa tingin ko mas kailangan kong bigyan ng oras ang sarili ko, aniya. Akmang tatalikod na siya nang pigilan ito. Wait, pwede ko bang mahingi ang personal number mo? Tanong nito na agad niyang iniling. Sorry, George, pero sa tingin ko huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras sa akin. Direkta niyang pagtanggi sa kamuling yumuko at nagpaalam. Ilang oras pa ang lumipas, nag-umpisa ng magsalita sa harapan ang host at nagsimula na ring rumampa ang mga modelo. Bawat modelong lumalakad ay talagang napapahiyaw at napapalakpak ang mga VIP. Kaya naman masasabi niyang successful ang ginawang ramp show. Nang matapos ang show ay agad na lumapit sa kanya si Corona Villanueva. Inalok siya nitong ihahatid. Tatanggi sana siya pero nakita niya si Marino Reyes na palabas kasama ang babae kanina. Naiiyak na siya sa ginagawang trato sa kanya ni Marino Reyes, pero wala siyang magawa. Siya naman ang nagsabi na friends lang ang kaya niyang ibigay sa kaibigan. Ano? Kotse ko na ang gagamitin natin, Star, tanong nito. Nginitian niya ito ng pilit saka tumango. Sige, aniya saka sumunod kay Corona Villanueva. Bahagya pa nga siyang napaigtad nang maramdaman ng kamay nito habang inaalalayan siya sa paglalakad. Kaya ko naman, Corona Villanueva, aniya. Alam kong kaya mo. Gusto ko lang gawin to, sagot nito na tinanguan na lamang niya. Nang makasakay na siya sa kotse ni Corona Villanueva ay agad nitong pinaandar ang sasakyan. Hindi naman siya umiimik pero napansin niya kay Corona Villanueva na tila may gusto itong sabihin. Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Halata naman sa'yo na kanina ka pa aligaga, aniya, dahilan para mapakamot ito sa batok bago binalik ang kamay sa manibela. Baka pwedeng ayain kitang mag-dinner, anito, sa kabahagyang binagalan ang patakbo ng kotse. Busog pa kasi ako, Corona Villanueva, sabi niya. Pero tinwer siya ng kanyang tiyan dahil bigla itong tumunog. Pero mukhang gutom na yata ang tiyan ko. Sige, kain na muna tayo, aniya sa kabamantong hininga. Nakita niya ang biglang pag-aliwalas ng mukha ni Corona Villanueva nang sumang-ayon siya. Talaga, anong gusto mong kainin? Sabihin mo lang, anito. Ano ka ba? Okay lang naman kahit saan. Hindi naman ako mapili kahit dati pa. Alam mo naman yan, aniya, na tila naalala ang nakaraang ginawa nito sa kanya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Tapos na yung nakaraan natin. Nakalimutan ko na yun. Nabanggit ko lang, aniya sa kanginitian ito. Pasensya ka na talaga. Masyado pa kasi akong isip bata noon kaya akala ko tama ang ginawa ko sa'yo, may bahid ng lungkot na sabi nito. Sabi ko nga, ayos na. Tapos na yun, ulit niya. Tumango naman ito saka masayang huminto sa isang restaurant. Kumain sila ni Corona Villanueva at saka nagkwentuhan. Ngayon niya napagtanto na wala na pala ang galit niya sa dating nobyo. Nagtawanan pa nga sila habang kumakain nang may biglang tumawag sa cellphone niya. Nakita niya si Marino Reyes. Sasagutin na sana niya pero biglang nag-power off ang cellphone niya. Nako, ngayon pa ako nalawbat. Paano kaya to? Aniya sa kanila ay ang paningin. Miss, tumawag siya ng waitress. Agad namang lumapit ang babae at nagtanong, ano po yun, ma'am? Magalang na tanong nito. Baka pwedeng maki-charge lang. Salamat, aniya na tinanguan ng babae bago mabilis na umalis. Sinong tumawag? Mukhang importante. Pwede mo namang gamitin ang phone ko. Alok nito na iniling niya. Hindi na. Okay lang. Salamat na lang. Tapusin na natin ang pagkain para makauwi na tayo. Aniya sa kanginitian ito bago tumayo. Sige, tapusin na natin to, anito. Nang matapos sila sa pagkain ay mabilis na nagbayad si Corona Villanueva. Inihatid din siya nito sa kondo niya ngunit hindi niya hinayaang samahan pa siya nito paakyat sa kanyang unit. Sigurado ka ba na kaya mo? Ayaw mo bang samahan kita na ihatid sa tapat? Tanong nito. Nang biglang bumukas ang isang kotse at bumaba si Marino Reyes, nagulat sila at sabay pang napatingin sa papalapit na si Marino Reyes. Ako na ang maghahatid sa kanya. Pwede ka nang umalis, anito kay Ani, habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Naiilang na siya sa paraan ng tingin nito kaya binalingan niya si Corona Villanueva. Sige na, Corona Villanueva.
Si Marino Reyes na ang baalang maghatid sa akin. Tutal magkatapat lang naman ang unit namin, aniya. Salamat na lang sa paglibre ng dinner. Next time ako naman ang manlilibre sa'yo, dagdag pa niya, na tila nagpasama ng timpla ng mukha ni Marino Reyes. Bamantong hininga si Corona Villanueva bago tumango at ngumiti sa kanya. Kung ganoon, mauna na ako sa'yo, anito saka nagpaalam. Sumakay na agad ito ng kotse at pinaandar. Nang wala na ito sa paningin niya, lumakad na siya paakyat sa unit niya. Nilagpasan niya si Marino Reyes dahil masama pa rin ang loob niya rito. Dumiretso siya ng pasok sa loob ng elevator habang nakasunod naman si Marino Reyes. Nang parehas na silang nasa loob, humarap si Marino Reyes sa kanya dahilan para mapa-address siya. So, kaya hindi mo sinasagot ang tawag ko kasi busy ka sa ex mo. At talagang sumama ka pa rito para mag-dinner. At ano, ikaw naman ang susunod na manlilibre sa kanya, anito, nasalubong ang kilay. Wala namang masama, hindi ba, aniya pa rito, na nagpaigting sa mga panga nito. Kilala niya ito, at kapag ganito na ito'y tiyak na galit na ito sa kanya. Star, may diing tawag nito sa pangalan niya. Ano, bakit ka ba nagagalit? Ikaw din naman nakikipag-date sa mga babae kanina. May pakapit-kapit pa siya sa braso mo, kasura, aniya, saka biglang napakagat sa labi. Bakit ba niya sinabi yon? Nakakahiya. Napatingin siya kay Marino Reyes na tila napataas ang kilay sa sinabi niya. Oh, bakit? Akala mo hindi ko nakita kanina, no? Ang sweet nyo kaya, tapos ang lakas ng loob mong sabihin na gusto mo ako, nakikipag-flirt ka nga sa ibang babae. Tapos inawi mo pa ako kanina. Tinatanong lang naman kita kung kamusta ka na pero sinigawan mo ako sa harap ni Sandino de la Vega, aniya, saka pinahid ang nagluluhan niyang mga mata. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglang bumukas ang pinto ng elevator. Buti na lang at walang tao kaya agad siyang nakalabas. Pabukas na sana siya ng unit niya nang biglang hawakan ni Marino Reyes ang kamay niya. Sorry kanina, nahihiyang sabi ni Marino Reyes sa kanya. Kaya kaagad siyang napalingon dito. Nakita niya ang titig na tingin nito sa kanya saka siya biglang niyakap nito. Sorry sa mga sinabi ko. Ang totoo, masama lang ang loob ko. Parang ang saya-saya mo kasi kanina habang kasama ka ng lalaki. Nakipagkamay ka pa sa anak ni Vice Mayor, anito. Kaya inilayo niya ito ng bahagya. Ano bang pinagsasabi mo? Natural makikipagkamay ako sa kanya. Anak siya ni Vice Mayor, alangan namang bastyusan ko. At saka hindi ako interesado sa kanya. Kaya hindi ko na pinatagal ang usapan namin kanina at nagpaalam kaagad ako sa kanya, aniya, na tila unti-unting nagpaliwanag sa mukha nito. Pero maya-maya rin ay bigla itong napasimangot na naman. Si Corona Villanueva, bakit kayo magkasama kanina? Tapos nagpalibre ka pa ng dinner sa kanya, anito, na bahagya niyang tinawanan. Lalo tuloy itong napasimangot sa ginawa niya. Naiinis na tiningnan ni Marino Reyes si Star. Nakangiti kasi ito sa kanya, tila hindi siniseryoso ang sinasabi niya. Alam niya na wala siyang karapatang magselos sa ex nito dahil wala naman silang relasyon. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng paninibugho kay Corona Villanueva. Aaminin niya na kahit saang anggulo tignan ay gwapo rin ito. Kaya nang makita niya ito na hinatid si Star kanina, agad siyang nakaramdam ng selos sa dalawa. Parang ang saya mo ah. Naiinis na nga ako pero mukhang nag-enjoy ka pa, anito rito, na tinaasan ito ng kilay. Umamin ka nga, may bipolar disorder ka ba? Kanina lang sa ramp show, inis na inis ka sa akin. Ni hindi mo man lang ako matignan. Sinabi mo pa nga na huwag kitang pakialaman, hindi ba? Tapos ngayon tinatanong mo ako kung bakit kami magkasama, tanong nito sa kanya saka umirap. Bubuksan na sana nito ang pinto nang bigla iyong bumukas at bumungad ang mommy nito. Teka, mommy, bakit kayo narito? Tanong ni Star, saka napatingin sa kanya. Tila alam na nito na siya ang dahilan kaya naroon ang mga magulang niya. Ah, ba't itong batang to? Okay lang na magulat ka pero parang ayaw mo yata na narito kami ah, mahimig na tampo na sabi ng ginang kay Star. Ilang araw ka na rito sa Pilipinas. Ni hindi mo man lang kami nasilip ng daddy mo. Puro ka na lamang tawag na masyado kang busy, kaya kami na ng daddy mo ang nagpunta rito. Tapos ganyan ka pa, anito saka nagmamadaling tumalikod ang ginang. Bamantong hininga naman si Star na agad sumunod sa ina. Pero bago ito tuluyang lumapit sa ina,
Tinignan muna siya nito ng masama. Hintayin mo ako sa kondo mo. Mag-uusap tayo, anito sa kanya saka siya inambehan ng suntok na agad niyang nailigan. Humanda ka talaga sa akin mamaya, bulong nitong sabi sa kanya bago tuluyang pumasok sa unit nito. Nang tuluyan nang makapasok ito, agad na rin siyang pumasok sa unit niya at umupo sa sofa, hinihintay niyang pumasok si Star na sugurin siya. Lingid sa kaalaman nito'y sinadya niyang kontaken ng mga magulang ni Star tungkol sa plano niya para kay Star dahil baka maunahan pa siya ng mga lalaking umaaligid dito. At hindi nga siya nagkamali nang biglang bumukas ang unit niya at nanggigil na sinugod siya ng malakas na hampas. Hoy, walang hiya kang lalaki ka. Anong sinasabi mo kay mommy na papanagutan mo ako't pakakasalan? Gigil na sabi ni Star na may kasama pang sabunot sa buhok niya. Aray, tama na. Pakakasalan naman talaga kita aniya. At bakit mo naman ako pakakasalan? Bakit, boyfriend ba kita? At saka anong sinasabi mo kay mommy na first love mo ako? Nanlaki ang mga mata sa tanong ni Star sa kanya. Totoo yun. Gusto na talaga kita noon pa, nung panahon na nakasabay kita sa eroplano. Umiiyak ka noon sa upuan mo. Ako ang katabi mo noon at nag-abot ng tissue sa'yo, aniya. Kinunot nito ang noo pero hindi binibitawan ang buhok niya. Pinagsasabi mo dyan. 10 years ako sa Canada at 5 years pa lang tayong magkaibigan. Ano ka ba? Huwag kang ang gumawa ng kwento, anito sa kabinitawan ng buhok niya. Dahil after 5 years, bago ako nagkalakas loob na magpakilala sa'yo, ang masama nga lang, nung magpapakilala na ako sa'yo, bigla naman akong natakot sa paraan ng tingin mo sa akin noon. Kaya ginaya ko yung arte ng bakla na nakita ko noon para lang mapalapit sa'yo. Hindi ko naman inaakala na tatagal ang friendship natin ng ganito. Akala ko kasi noon, kapag napalapit na ako sa'yo, magagawa ko ng ipagtapat sa'yo na lalaki talaga ako, paliwanag niya sabay tingin ng diretso sa mga mata nito. Nakita niya ang pagkagulat nito sa sinabi niya. Kung ganun, kaya pala tuwing pinapakilala kita sa mga kaibigan ko na bakla ka, imbes na umamin ka, nagkikilos lalaki ka palalo. Oo. Sinasadya kong magkilos lalaki dahil yun ang totoong ako. Gustong-gusto talaga kita, Star, kaso ayokong masira ang friendship natin kaya itinago ko na lang. Pero nung makita ko si Corona Villanueva na muling lumalapit sa'yo, natakot ako na baka bumalik ang nararamdaman mo sa kanya, aniya habang nakatingin sa mga mata nito. Sisigot pa sana si Star nang biglang tumunog ang cellphone nito. Sinagot naman agad ni Star ang tawag pero agad siyang natigilan nang marinig niya ang pangalan ni Corona Villanueva. Saang ospital siya dinala? Nag-aalalang tanong ni Star sa kausap. Maya-maya ay pinatay na nito ang cellphone at hinarap si Marino Reyes. Marino Reyes, si Corona Villanueva na aksidente matapos akong ihatid kanina. Anong gagawin ko? Kasalanan ko kung bakit siya na aksidente. Dapat hindi ko na tinanggap ang alok nito kanina na ihatid ako, aniya. Star, huminahon ka. Wala kang kasalanan sa aksidenteng yun, aniya saka hinawakan ang balikat ni Star upang pakalmayin ito. Huminga ka ng malalim. Sasamahan kita pumunta kay Corona Villanueva, aniya na tinanguan nito. Nakita niya ang lumuluhang mata ni Star dahilan para mapakyas ng kamao. Samantala'y tahimik na pinagmamasdan ni Star ang pagdadrive ni Marino Reyes. Hindi pa rin niya akalain na may gusto sa kanya ang kaibigan sa loob ng 10 taon na nagawa nitong magpanggap na bakla mapalapit lamang sa kanya. Ang totoo'y malaki talaga ang hinayang niya noon nang malamang bakla si Marino Reyes. Hindi man niya aminin, noon pa man ay may paghanga na rin siya sa kaibigan dahil sa mga ginawa nito sa kanya noong mga panahong sinusubsob niya ang sarili sa trabaho upang makalimot. Kaya naman, nang magtapat sa kanya si Marino Reyes, hindi niya malaman kung magiging masaya ba siya o may ilang. May gusto na rin siya kay Marino Reyes noon pa man. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang mapansin niyang nasa harap na pala niya si Marino Reyes. Nag-aalala ito habang tinatawag ang pangalan niya. Star, narito na tayo. Ayos ka lang ba, aniya, na hinawakan pa ang mukha niya. Agad siyang napaatras dito nang makitang gadang ka lang ang pagitan ng mga mukha nila. Ganun ba? Salamat, aniya. Anya, nakita niyang ngumiti si Marino Reyes sa kanya. Sige na, mauna ka nang pumasok. Ipaparada ko lang ang sasakyan sa parking area ng ospital, anito na may lungkot sa mga mata. Lalabas na sana siya ng kotse nang biglang magsalita si Marino Reyes na agad niyang kinahinatnan.
Siya ang mahal mo, anito sa ngumiti ng pilit. Marino Reyes, nagkakamali ka ng iniisip. Nag-aalala lamang ako sa kanya bilang kaibigan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, aniya rito ng nginitian nito. Sige na, ako na ang bahala rito sa kotse. Susunod ako, anito na tinanguan niya lang nang makitang binalik na ni Marino Reyes ang tingin sa kalsada. Usap tayo mamaya, may kailangan din akong linawin sa'yo. Aniya sa kaagad lumabas ng kotse upang magtungo sa loob ng emergency. Alam niyang may dapat siyang klaruhin kay Marino Reyes tungkol sa damdamin niya. Aaminin niya na gusto niya rin ito dati pa, pero gaya nito noon ay natakot siyang masira ang pagkakaibigan nila kaya isinikreto na lamang niya. Lumapit siya sa isang nurse at nagtanong. Nalaman niya na nasa isa na itong kwarto at pansamantalang nagpapahinga. Agad niyang tinungo ang kwarto kung saan naroon si Corona Villanueva, pero agad siyang napahinto nang may marinig siyang boses sa loob. Nagtatawanan ang mga ito. Buti na lang may kasama na siya, napapangiti niyang sabi bago siya nagpasya ng hawakan ang seradura ng pinto. Pero bago niya tuluyang mapahihit ang seradura ay napahinto kaagad siya nang marinig na naman ang pamilyar na senaryo na iyon. Kahit magpustahan pa tayo, sigurado akong pupuntahan ako ni Star. Alam kong may nararamdaman pa rin siya sa akin, at sa oras na puntahan niya ako ngayon, malalaman ninyo na hindi niyo ako matatalo sa pastahan, aniya ni Corona Villanueva na agad nagpainit ng mukha niya. Nanginginig din ang mga kamay niya sa tindi ng nararamdaman niyang galit. Pumunta siya sa ospital dahil nag-aalala siya para dito, yun pala ay nagpupustahan na naman ang mga ito. Bubuksan na sana niya ang pinto nang may biglang humawak sa kamay niya si Marino Reyes. Nakatingin ito sa kanya at umiling. Maya-maya'y hinayla na siya ni Marino Reyes palayo sa lugar na yun. Nagpetino na lamang din siya ng isa kay Marino Reyes sa kotse nito. Saan tayo pupunta? Aniya rito. Ilalayo na kita sa kanya, at hindi na ako magpapaubaya pa sa iba. Aniya ni Marino Reyes sa kanyang initian. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita niya si Corona Villanueva ang tumatawag, kaya napakuyong siya ng kamao. Sasagutin na sana niya ang tawag nito para kumprontahin, nang biglang hinawakan muli ni Marino Reyes ang kamay niya. Huwag kang magpakita ng galit at pagkainis sa kanya. Normal ka lang. Sabihin mo sa kanya na may biglaan kang lakad at hindi ka makakapunta sa kanya. Magpagaling na lang siya, aniya ni Marino Reyes. Napakunot ng noo niya. Pero bakit galit na galit ako sa kanya? Gusto ko siyang murahin kahit sa cellphone lang, aniya. Umiling ito't nginitian siya. Mapapahiya na siya sa mga kaibigan niya sa oras na hindi kasumipot sa ospital. Matatalo siya sa pastahan niya at may isip niya na hindi mo na siya gusto talaga, anito. Talaga namang hindi ko na siya gusto. Matagal na. Pupuntahan ko lang siya dahil naaksidente siya matapos akong ihatid. Yun lang, aniya sa kapadabog na tumingin sa cellphone. Pangalawang tawag na nito, kaya sinagot na niya. Pero imbes na galit na tinig ay nilambing niya ang pananalita. Oo, ikaw pala, Corona Villanueva. Napatawag ka, malambing na tanong niya. Napatingin siya kay Marino Reyes na pasimpleng napangiti nang marinig ang peking malambing na tinig niya. Nasaan ka na? Kanina pa kasi kita hinihintay, aniya ni Corona Villanueva. Nagpasimulang kasi akong puntahan na importanteng bagay, kaya baka hindi na kita mapuntahan dyan. Pasensya ka na ha, pagaling ka na lang. Bye, aniya sa kanya pinatay ang tawag. Ang siraulong yun. Kung nasa harapan ko lang siya kanina, baka ako pa siya kinalbo, aniya sa sarili saka napatingin kay Marino Reyes. Nahuli niya itong nakangiti na naman, kaya mas lalo siyang napasimangot. Parang tuwang-tuwa ka yata, tanong niya rito na agad inihinto at pinarada ang kotse sa gilid ng kalsada. Masaya talaga ako dahil narinig ko sa'yo na hindi mo na mahal si Corona Villanueva, anito saka siya hinarap. Hindi niya magawang tignan ang mata nito dahil nahihiya siya. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na gusto ko pa rin siya? Matagal ko na kaya siyang hindi gusto. Ang totoo, may matagal na akong gusto, kaso nahihiya akong magsabi. Aniya na agad nagpabago ng mukha ni Marino Reyes. Nalungkot ito at agad binalik ang tingin sa harap ng kotse. Sino siya? Sigurado ka ba sa kanya? Kung dati pa, bakit hindi ko nakilala? Matagal na tayong nagkasama at magkaibigan, pero wala akong makitang lalaki na nakakuha ng interes mo, anito sa kamuling tumingin sa kanya. Meron kaya, ikaw? Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magustuhan kita,
pero sigurado ako na ikaw ang mahal ko at hindi si Corona Villanueva, ani Yana. Nagpalaki ng mata nito. Talaga, ako ang mahal mo. Hindi ka ba nagbibiro? Tanong pa nito sa hindi makapaniwalang itsura. Oo nga, ayaw mo ata eh. Aniya saka ngumiti. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya nang sabihin mo sa akin na hindi ka totoong bakla. Nailang na rin akong tumingin sa'yo mula noong araw na yun. Ikaw na rin ang laman ng isip ko mula nang halikan mo ako. Kaya dapat huwag mo akong sasaktan ha. Huli na ang ginawa mong kasinungalingan sa akin. Aniya na hindi na niya nagawang dugtungan dahil bigla siya nitong hinapit at siniil ng halik. Mahal na mahal kita, Star, bulong nito habang hindi inilalayo ang mukha sa kanya. Kinikilig ako. Oo na, mahal na mahal din kita. Aniya habang nakatingin sa mga mata ni Marino Reyes. Matagal silang nasa ganoong ayos nang biglang may kumatok sa bintana ng kotse. Nakita nila ang isang traffic enforcer kaya kaagad binuksan ni Marino Reyes ang bintana. Pasensya na sa istorbo, sir, pero bawal pong pumarada rito, anito na nakangiti sa kanila. Ah, naku sir, pasensya na po at nagkatampuhan lang po kami ng asawa ko. Pasensya na po, paalis na po kami, ani Marino Reyes na tinamuan ng enforcer. Sige po, sa susunod po ay huwag pinapasama ang loob ni Mrs. kung ayaw sa labas mapatulog, anito na nagpangiti sa kanya. Nako, hindi ko pa nagagawa sa kanya yun, sir, aniya. Mabuti naman kung ganoon. Mahirap kayang matulog sa labas, malamok, anito sa kasumaludo sa kanila. Natawa sila parehas nang muling paandarin na ni Marino Reyes ang kotse. Bahagya pa siyang nagulat nang maramdaman niya ang kamay ni Marino Reyes na humawak sa kamay niya. Ano ka ba? Sa manibela mo nga ilagay ang kamay mo, aniya. Huwag kang mag-alala. Kahit hawak ko ang kamay mo, makakauwi tayo ng ligtas. Kailangan ko pang kausapin ang mga magulang mo para mahingi ko ang basbas nila na mapakasalan ka. Alam mo bang ito ang pangarap ko noon, ang mapakasalan kita, anito sa kahinalikan ng kamay niya. Ano ka ba? Nasa tamang edad na ako kaya kahit umayaw sila, magpapakasal pa rin ako sa'yo. Anong akala mo? Papakawalan pa kita, aniya sa kasabay silang nagtawanan sa loob ng kotse. Masayang masaya ang pakiramdam niya kasama na niya ang taong mahal niya. 6 na buwan ang lumipas, araw na ng kasal nila ni Star. Umugang ang malakas na hiyawan at tuksuhan ng halikan ni Marino Reyes si Star. Matagal iyon, at kung hindi pa sila kinalabit ng best man at bridesmaid ay hindi pa sila titigil sa mainit na halikan nilang dalawa. Nasa venue na sila ni Marino Reyes nang kalabitin siya ng asawa. Babe, takasan na natin sila. Gusto na kitang masolo. Alam mo na, anito saka humalik sa batok niya. Kinilabutan siya sa ginawang paghalik ni Marino Reyes, pero kahit ganoon, kakaibang sensasyon ang naramdaman niya nang maramdaman niya ang mainit na hininga ng asawa sa kanyang batok. Pakiramdam niya'y namumula ang buong mukha niya kaya kinurot niya ito ng bahagya sa tagiliran. Ah, ano ka ba? Konting tiis na lang, masusolo mo rin ako at masusolo din kita. Aniya saka humalik sa pisngi nito at bumulong. Mamaya, magsasawa ka sa kakatingin sa akin. Aniya dahilan para maging pilyo ang tingin na ipinukol ni Marino Reyes sa kanya. Nagkakamali ka. Kahit araw-arawin kitang makita, hinding-hindi ako magsasawang titigan ka at, syempre, panggigilan ka, anito saka siya binuhat dahilan para mapatili siya. Ay, ikaw talaga, Marino Reyes. Ang landi mo, aniya saka kumapit sa batok ng asawa.